And the same principle ang binibigay ng Panginoon sa mga Kristiyano. Kasi minsan, ang pakiramdam natin when we are hurting, when we are suffering, when we're on trials, when we're in pains, ang pakiramdam nating mga anak ng Diyos, para bagang, eto na, apektado na ako, tinatamaan na ako ni Satanas, dinedestroy na ako. Tama po ba? Yun ang feeling natin, di ba? Especially when we're in pain. Ang feeling natin dito ay Satan is now already laying his hand on us. But listen, the truth is, naaapektuhan lang tayo sapagkat itong mga bagay na kinukuha o ginagawa ni Satanas sa paligid natin ay merong emotional attachment sa atin. Nandyan ba kayo? Amen. Kaya ka naapektuhan. But to you personally, ikaw na committed sa Panginoon, good news ang sasabihin ko sa iyo. Satan can never touch you. You are untouchable. Why? Because the God that you're committed to is protecting you. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Even if you're hurting, even if you feel like, wow Lord, gusto ko na bumigay, gusto ko na umayaw. I'm telling you, mga kapatid ko, okay, God will never allow it. At malinaw din po ang sabi ng salita ng Diyos at dito sa verse na binabasa natin kanina, yung ating text. Okay, sabi niya ganoon, I have this thorn in my flesh. Okay? Ang problema niya ay sa kanyang katawan. Okay? Pagka may problema tayo sa ating katawan, apektado talaga tayo, di po ba? Pagka meron kang mga tinatawag na mga physical sufferings or pain, may sakit ka, may bagay na nararamdaman ka sa iyong katawan, or sabihin natin, parte na rin ng ating physical pain na yan, yung ating mga emotional pains, right? Mga emotional pains na talagang sasuffer ka minsan, naiinis ka dahil hindi ka mabago-bago sa iyong, hindi maalis-alis itong mga vices mo, gusto mo maalis. Okay, na hinahanap mo rin na naapektuhan ka because marahil emotional problem mo, ikaw ay mayroong heartache. Okay? Ikaw ay nasaktan sa iyong puso, marahil ikaw ay sinaktan ng iyong loved ones. O may mga bagay kang iniisip-isip tungkol sa future mo, financial kaya. Gusto kong isipin po natin mga kapatid ko, those are sufferings and pains. Na minsan magugulat ka, kaya parang nag-iisa na lang ang feeling mo sa mundo. Okay, any kinds of sufferings maybe. Ang akala natin mga kapatid ko, ito po ay marahil sinasabi natin ito ay nakakasama, ito ay tinitira na ako ni Satanas dito. He is now out to destroy me. But listen again, sasabihin ko po sa inyo, anuman ang nararanasan mo ngayon, anuman ang dahilan ng iniiyak mo ngayon, gusto kitang encourage mga kapatid ko. Take it from me. Okay? Because we're going through a rough times of our lives. This is what caused me to be strong in the Lord. Sapagat alam ko ang salita ng Diyos ay totoo, lalong-lalo na sa panahon ng torment at sa panahon na tinatawag nating torturing experience. There's a tormenting pain. At makita po natin mga kapatid ko, balikan natin yung istorya ni Paul. Ang sakit po na ito mga kapatid ko ay hindi yung parang lagnat lang nalilipas pagkatapos ng ilang linggo. Ang sakit po na ito ay nananatili sa kanyang buhay hanggang siya buhay. That's the reason why ang prayer nga niya, sabi nga mamaya babasahin natin, doon sa binasa natin kanina sa verse 8, sabi niya, 3 times I pray to God to take this thorn from me. Nag-pray siya ng ilang beses. Sapagkat, tandaan po natin mga kapatid, okay? Pagka ang isang bagay na napakasakit, talagang yan di ba? Talagang tatawagin mo ng lahat ng santo. Tama po ba? Na lahat gagawin mo para para mawala lang. Okay, ang mga bagay-bagay na nararamdaman natin, this torturing pain. Kaya po, gusto kong maintindihan natin dito, okay, na lahat, kahit si Apostol Pablo, super Christian, masasabi natin, siya po ay nagkaroon ng ganitong bagay at naranasan niya ang pains. Intindihan niya na lahat ay dapat magkaroon at makaranas ng pain. At ang agandahan dito mga kapatid ko, okay, gusto ko lang encourage kayo ngayon at when thorns or torments in life comes your way, gusto ko maintindihan natin na kinakailangan dapat kang matuwa. Okay?
Kasi, ibig sabihin nito mga kapatid, mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Ito po yung bagay na naunawaan ni Pablo sa kanya. Why? So, naintindihan na natin yung matinding pains, yung nature ng pain, nitong si Apostol Pablo. Tingnan po natin yung idea ng Diyos na naunawaan dito ni Pablo kung bakit kinakailangan siya ay dumaan sa suffering and pains. Kung bakit kinakailangan manatili sa kanyang katawan yung karamdaman na yon. Gusto ko maunawaan natin mga kapatid ko na pwedeng magreklamo si Paul. Why? Kasi una sa lahat, siya po ay ginagamit ng Panginoon Diyos mightily. I mean, listen. Lahat na lang ng kanyang pinagpe-pray, lahat ng mga taong may sakit, mabibigat pa ang karamdaman kaysa sa kanya. Pagka pinag-pray niya, gumagaling. Andyan po ba kayo? Ang demonyo, kapag ka pinalayas niya sa katawan ng tao, lumalayas at sumusunod. Pero siya ay may karamdaman. Naintindihan po ninyo? Sabi niya gano'n, why, oh Lord? Bakit nangyayari ito? Parang bagang, Lord, parang inconsistent yata. Then as he continued to pray and pray, God gave him the idea. God's concept kung bakit kinakailangan siyang magkaroon ng ganoon at manatili yon sa kanyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan. First, okay? Basahin po natin muli, okay, verse 7. Okay, sabi niya, to keep me from becoming conceited. Amen. Are you here? Amen. Pagka sinabi mong conceited, you're putting yourself above your original position. Yan po yung conceited. You're putting yourself above your original position. I mean, kunyari, kung ikaw kunyari, we're one here, all members of our church, pero ang conceited po, isa yung tao na sabihin niya na, mas pinakamagaling ako sa inyo, mas pinakamahusay ako sa inyo, mas, I'm the man. Okay? Yun po yun eh. Okay? Yun po yung tinatawag na conceited. Sabi niya ganun, to keep myself from putting myself high, okay? Para hindi ako magyabang, sabi niya ganun, now, sabi niya ganun, I know, sabi niya ganun, because of this surpassing great revelation. Wow, tingnan po natin, binibigay sa kanya ng Panginoon, hindi lamang po dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, kung hindi marami pang bagay ang itinuro ng Diyos at ipinakita sa kanya. Mga bagay na hindi permitted sa pangkaraniwang tao. In the Bible, no one claimed to be in the third heaven. Only Saint Paul claimed that God put him into the third heaven. Sabi niya ganun, hindi ko lang maunawaan kung ako'y natutulog o ako'y gising. But isang bagay lang masasabi ko sa inyo, dinala ako ng Diyos sa paraiso. And I've seen and I've heard different things that man is not permitted to hear and to see. Are you here? Yes. Grabe yung revelation na pinakita sa kanya ng Diyos. Kaya makita po natin sa kanya, makikita po natin, now I know, now I understand kung bakit meron akong thorn in the flesh. Now I understand kung bakit mananatili ito sa aking buhay. First, sabi nga ganon, okay? Sabi niya ganon, 3 times, diba nag-pray siya? First, kung bakit naintindihan niyang siya ay kinakailangan magkaroon ng thorn in the flesh para makontrol ang kanyang flesh. To control his flesh. Kasi po mga kapatid, sabi ko nga, kung ganoon katindi ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, then